Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari. Maraming taon na ang nakakalipas. Magki-15 anyos ako noon nung mangyari yung itinuturing ko na pinaka nakakatakot kong karanasan. Kasalukuyan akong nag-aaral noon sa aming probinsya. At dahil sa malayo po ang paaralan sa amin, kung kaya nakikituloy po ako sa kapatid ng nanay ko na nakatira sa bayan. Kami kasi ay sa bundok nakatira. Doon kasing lupang namana ng tatay ko. At hindi talaga kakayanin kung ako ay mag-uuwian araw-araw. Kaya, nagtiis na lang ako na makipanuluyan. Mahirap ang makitira sapagkat kailangan kong makisama. Kaya kahit pagod ako galing sa paaralan, ay kailangan kong kumilos sa mga gawaing bahay para walang masabi sa akin yung kapatid ni nanay at kanyang mga anak, lalo na yung asawa nito na medyo may kasungitan. At tuwing Biyernes ng hapon ako umuwi sa amin, na pagpasok ko sa umaga ay dala ko na yung mga dadaling ko pa uwi, para paglabas ko ng paaralan ay diretso uwi na ako sa amin. Madalas pag umuwi ako ng Biyernes ng hapon ay may nakakasabay ako na isa kong kamag-aral, si Donna. Magkalapit lang kasi ang bahay namin doon sa bundok. Isang baryo lang kami. Siya naman ay nagbo-board sa bayan kasi suportado naman siya ng ate niyang nagtatrabaho sa abroad. Noong mga panahon na iyon ay matunog na ang usap-usapan tungkol sa aswa umanong gumagala tuwing gabi. At sa loob ng 1 linggo ay laging mayroong namamatay. Pero ang lumalabas na dahilan pagdating sa kung ano ang ikinamatay ay mga karaniwang sakit lamang na hindi naman pinaniniwalaan ng mga kaanak ng mga namayapa ang ibinibigay na dahilan ng doktor. Dahil sa bakit biglaan naman umano na yung ibang hindi naman naniniwala sa aswang ay pinangangatiwiranan na may mga sakit talaga na biglaang umaatake, tulad na lamang ng sakit sa puso. Kadalasan kasi ang mga namatay ay binangungot o di kaya ay inatake. Na kapag nagsabi na naman ng isa pang dahilan ang mga kamag-anak ng namatay na bago umano mamatay ang kanilang mahal sa buhay, ay may nararamdaman silang umaali-aligid sa kanilang bahay. Ang karaniwang sagot naman ng mga hindi naniniwala ay pawang guni-guni lang umano ang lahat ng iyon. Yan ang kadalasang maririnig sa mga umpukan at sa mga mahilig sa tsismisan. Isang Biyernes habang binabaybay namin ni Donna ang daan pa uwi sa aming baryo, ay naramdaman namin na parang mayroong sumusunod. Dahil sa takot, kung kaya iminungkahi ni Donna na dumaan na lang muna kami sa bahay ng isa naming kaklase na si Mirna. Ngunit sinabi ko na baka lalo lang kaming gabihin sa daan. Dahil sa malayo pa ang sa amin, halos hindi pa nga kami nangangalahati. Sinabi ko kay Donna na kahit anong mangyari ay huwag siyang lalayo sa akin. Malakas ang loob ko dahil sa mga ipinayo sa akin ni tatay. Kung kaya, may kaunti akong nalalaman kung paano ko kontrahin ang aswang. Sinabi ko kay Donna na kapag may humarang o umatake sa amin, ay agad nang humiga sa lupa. Tumango naman ito. Katunayan na kanyang nauunawaan ang mga sinabi ko. Nagpatuloy lang kami sa paglakad.
Ramdam ko ang matinding takot kay Donna. Hindi siya mapakali na panay ang kanyang lingon sa aming likuran. Kung kaya pinauna ko siya ng kaunti para mapanatag siya kahit paano. Ilang sandali pa, nawala yung mga pagkaluskos at narinig namin yung huni ng aswang. Ngunit malakas na iyon. Palatandaang malayo na ito. Kaya ibinalik ko na sa bag yung kutsilyo na bigay sa akin ng panganay namin na yari sa bronze. Medyo tomboy-tomboying kasi ako noon. Dahil na rin siguro sa puro lalaki ang mga kapatid ko. Minsan, nang nasa paaralan kami, naging usap-usapan yung bagong namatay. Matapos naming masagap yung balita, nung recess namin, ay aming napagkwentuhan ni Donna. Lagi kasi kaming sabay na kumain ito. Maya-maya, biglang sumabat sa aming usapan yung isa naming kaklase na si Vina. At sinabing tama lamang daw na nangyari yon sa taong iyon. Nagulat kami sa kanyang naging reaksyon dahil sa paano niya nagawang masabi yung mga ganong bagay para sa isang taong na mayapa na. Pagpapatuloy pa nito ay masyado umanong sakim at matapobre ang tao na iyon. Kung kaya karapat dapat lang umano na sapitin niya iyon para mabawasan naman daw ang mga taong mapang-api. Natigilan talaga kami ni Donna sa aming mga narinig. Pakiramdam namin ay punong-puno ito ng galit sa kanyang dibdib. Tinanong namin siya kung ano ang ginawa ng tao na iyon sa kanila. Tumingin ito sa amin na parang nabigla at tumintong sandali. Bago sumagot sa aming tanong, sinabi nito na wala naman daw. Narinig lamang daw niya sa mga tao na ganon ang ugali nito. Kung kaya napairap si Donna at pabulong na nasabi sa akin na sabi-sabi lang pala eh. Kala naman daw niya ay sila mismo ang apektado at nawalan na ng gana pang kumain si Donna. Kung kaya hindi ko na rin itinuloy pa yung kinakain ko dahil nagyaya na itong umalis. Pagkat ayaw na niyang makausap pa ang kaklase namin sa sobra niyang pagkairita. Nang sumapit uli ang Biyernes, ay magkasama kami uling umuwi ni Donna. Sa daan kung saan kami nakaramdam ng parang may sumusunod sa amin, ay may nakita kaming isang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Nakasuot ito ng itim na bestida. Mahaba ang kanyang buhok na nakalugay. At malayo pa ay nakatingin na ito sa aming direksyon. Lumapit sa akin si Donna at napahawak sa aking kamay. Habang papalapit kami sa babae, ay hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko dito. Gusto ko kasing makita ang bawat galaw nito. Habang si Donna naman ay nakayuko at iniwasang tumingin talaga sa babae. Hindi naman gumagalaw ang babae. Nananatili lang itong nakatayo na nakatingin sa amin. At seryoso ang kanyang mukha. Nang makalapit pa kami, ay napansin ko na nakatago ang kanyang mga kamay sa likod. Kung kaya, mas naging alerto pa ako. Dahil sa wala akong ideya kung ano ang hawak-hawak nito na kanyang itinatago. Binati ko ito at ako'y nagmagandang hapon. Nang mga
halos 2 dipa na lamang ang layo namin sa kanya, ay nagulat ako nang bigla itong ngumiti. Pero sinikap ko na hindi magpakita masyado ng reaksyon. At bigla kaming napaatras nang ilabas nito ang kanyang kamay mula sa likuran at iniabot ang tinapay. Inialok niya iyon sa amin. Medyo kinabahan ako noon at naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. Akala ko ay kung ano na ang gagawin nito. Tumanggi kami at sinabing kami ay busog pa. Minsan pa niya kaming inalok at halos ipilit na. Pero patuloy naming tinanggihan iyon. Nawala ang ngiti sa labi ng babae at muli itong sumeryoso. Nilampasan na lang namin ito at hindi na ako lumingon-lingon pa. Pero si Donna ay hindi nakatiis. At habang hawak ang kamay ko, ay kanyang nilingon ang babae. At naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. At sinabing wala na umano ang babae sa kinatatayuan nito. Nagulat ako sa kanyang sinabi, kung kaya napalingon na rin ako. At mas lalo kaming nagulat nang pagharap naming muli sa daan ay naroon na ito sa unahan at nakatingin sa amin na hinihintay kami at iniaabot na naman ang tinapay. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan. Ipinasok ko ang isa kong kamay sa aking bag bago kami nagpatuloy na lumapit sa babae. Hinawakan ko na ang patalim. Noong mga oras na iyon ay may napapansin na akong kakaiba sa itsura nito. Kung kanina ay mga 40 mahigit lang ang edad nito, ngayon ay parang mas tumanda ito ng higit 10 taon. Nang nasa tapat na kami ng babae, ay muli nitong inialok ang tinapay sa amin. At mas maluwang na ang ngiti nito na may halo ng pang-iinis. Umiling lang kami at nagpatuloy sa aming paglakad. Sinabi ko kay Donna na basta paglabanan lang niya ang kanyang takot. At para hindi ito tuluyang mataranta, ay sinabi ko pa na walang mangyayaring masama sa amin. Muli naming nilampasan ang babae at hindi ako nagpakita ng kahit na kaunting takot sa kanya. Malaki talaga ang naitulong sa pagkatao ko ng mga payo at paalala ng aking mga magulang. Bata pa lang kasi ako ay talagang ipinamulat na nila sa akin ang lubos na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Sumasampalataya akong walang sino man ang makahihigit sa Kanya. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kung kaya, iyon ang aking pinanghahawakang lagi. Nang mga nakakailang hakbang na kami mula sa babae, ay nilingon ko ito at nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Matapos iyon, ay hindi naman na ito sumunod pa. Pagdating sa bahay, ay ikinuwento ko sa aking mga magulang at kapatid ang tungkol sa babae. Pumasok si tatay sa kanilang silid. Paglabas nito ay may inabot siya sa aking kwintas na ang palawit ay bala. At muli nilang ipinaalaala sa akin ang mga dapat kong gawin kapag dumating na sa punto na ako ay atakihin na nito, tulad ng paghiga sa lupa. Dahil sa mas mabigat para sa kanila ang tao kapag nakahiga ito sa lupa, at mas mahihirapan sila na umatake. At para makaiwas sa anumang palipad hangin na gagawin nito, ay akin na umanong unahan
sa pamamagitan ng pagbati. At panghuli, ang pinaka-importante sa lahat, sabi ng mga magulang ko, ay wag na wag akong magdududa sa pagtulong at kapangyarihan ng Diyos. Naalisin ko ang kahit anumang pag-aalinlangan sa aking puso at lubos ako magtiwala sa kanyang magagawa, sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang imposible sa kanya. Nang pagkalunes noon, habang nasa paaralan ako, ay napansin ko na pasimple akong tinititigan ng kaklase naming si Bina ng masama. Nakikita ko iyon sa sulok ng aking mata. Napaisip rin ako kung ano ang problema nito sa akin. Inisip kong mabuti kung ano ang aking naging atraso dito. Noong recess na namin, naupo uli kami ni Donna sa paborito naming pwestuhan kapag tanghalian. Sinabi sa akin ni Donna na kanya umanong napapansin na masama ang pagkakatitig sa kanya ni Vina. Sinabi ko kay Donna na ganun din ito sa akin. Kung kaya, nasabi niya na baka dahil iyon nung nakaraan na nakausap namin ito tungkol sa isang namatay. Pero wala naman akong makitang dahilan para magalit ito sa amin tungkol doon. Lumipas pa ang mga araw. Ganon ang ganon ang napapansin namin kay Vina. Talagang pailalim ito kung makatingin na akala mo ay kakain ng tao, na mahalata mong napakatindi ng galit nito. Biyernes noon, nang mapansin kong ganoon pa rin ito, kung kaya hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko ito at tinanong kung bakit napakasama kung makatingin. Itinanggi naman niya iyon at pabalang pa niya akong sinagot ng patanong na kung masama na ba raw akong tingnan ngayon, at mumisi pa ito ng nakakainsulto na parang mayroong ipinagmamalaki dahil sa walang kwentang pakikipag-usap nito sa akin. Kung kaya tinalikuran ko na siya at iniwan. Kinahapunan nang uwian na, ay magkasabay na kaming lumabas ng paaralan ni Donna. Nakita namin si Bina na nakatayo sa may gate ng aming paaralan. At nakatitig na naman ito ng masama. Na nung huli ay bigla itong umismit at ngingiti-ngiti. Kinalabit ako ni Donna at sinabing hayaan ko na lang raw. Dumaan muna kami sa bahay ng tiyahin ko para dalhin yung mga labahin ko. Nang nasa daan na kami, ay bigla na lamang lumapit sa akin si Donna at napahawak ng mahigpit. Agad kong nalaman kung bakit. Naroon na naman kasi yung babaeng nakasuot ng itim na bestida na tila naghihintay, na inaabangan talaga kami at nakatingin sa amin ng masama. Sinabihan ko si Donna na wag na lamang niyang pansinin iyon, pero pasimple niya akong pinipigilan na ayaw niyang magtuloy. Sinabi ko sa kanya na wag na lang niyang tingnan at iyuko na lang ang kanyang ulo at ako na ang bahala. Pero ayaw talaga nito na magtuloy kami. Sinabi niya sa akin na dumaan na lang muna kami sa bahay ng kaklase naming si Mirna. Takot na takot si Donna. Nararamdaman kong nanginginig siya. Kaya nagpaka-natural lang kami na hindi namin ipinalata na iiwasan namin yung babae, na kunyari ay doon talaga ang punta namin. Lumiko kami at tinahak yung pababang daan. Tinanong ko siya kung alam ba niya ang bahay nila Mirna. Sinabi nitong hindi dahil sa hindi pa naman siya
nakapunta doon. Pero nang minsang magkasabay daw sila noon, ay itinuro di umano sa kanya ang daan at diretsuhin lang daw. Paglampas ng batis ay sa kanila na. Wala naman daw ibang bahay na naroon kundi yung sa kanila. Bago nga namin marating yung batis, ay may natanaw na kaming bahay. Habang papalapit kami sa bahay, ay napansin naming mayroon silang niluluto sa labas. May isang malaking kawa doon na nakasalang sa apoy. At agad din naming napansin yung masangsang na amoy. Sinabi ko kay Donna na tawagin na niya si Mirna. Habang tinatawag ni Donna si Mirna, ay napansin ko na parang mayroong kuko na nakalitaw doon sa tubig na nasa kawa. Lumapit ako sa kawa at gusto kong makasiguro kung tama nga ba yung aking nakita. Hawakan ko na sana yung malaking sandok nang biglang lumabas si Mirna at lumapit sa amin na kanyang hinarangan yung kawa at saka nagtanong kung bakit raw kami naroon. Nagdahilan si Donna at sinabing may hiramin sana siyang libro. Sinabi nito sa amin na umalis na kami. Hindi raw kami dapat na nagpunta roon. Nagsalita pang minsan si Donna at sinabi kung maaari na lang ba niya kaming ihatid. Nang biglang may sumigaw ng ubod lakas. Kung kaya, tumalikod na sa amin si Mirna. Nakita namin ang babae na nakasuot ng itim na bestida at naroon ito na nangingisay sa lupa na parang may epilepsy. At nakita naming nagtatayuan ang buhok noon at naglalaway. Nakita rin namin na naroon si Pina. Muling sinabi ni Mirna na umalis na kami. Dahil sa nakita ni Donna ang babae ay talaga namang takot na takot ito at tumakbo na kaagad. Mabilis na rin akong sumunod. Nang paakyat na kami matapos malampasan ang batis, ay laking gulat ko na si Donna sa sobrang pagkabigla pa nga ay napasigaw pa. Dahil sa nakita namin ang babaeng nakabistida na nasa unahan at papasalubong sa amin. Nang lumingon ako sa bahay nila Mirna, ay natanaw kong naroon pa rin naman yung babaeng namimilipit kanina at nakaupo na ito sa lupa na humihingal. Natayong-tayo ang mga buhok at tumitirik ang mga mata na wala akong nakitang itim. Napatakbong pabalik sa akin si Donna. Agad kong isinuot kay Donna yung kwintas na ibinigay sa akin ni tatay. At inilabas ko na rin ang kamay mula sa bag na may hawak ng kutsilyo. Agad kong naalala yung bilin sa akin ng aking mga magulang. Kung kaya kahit dumidipad-dipad pa ito habang papalapit sa amin, ay binati ko siya para di kami mapasailalim sa gahom nito. At nang makita ko na talagang mandudumog na ito, ay humiga ako at tinila ko si Donna para mapahiga na rin siya sa lupa. Habang nakahiga, ay iwinasiwas ko yung hawak kong patalim na yari sa bronze. Nagsisigaw si Donna sa sobrang takot nito. Humingi kami ng tulong habang patuloy kong sinusundan ng pagwasiwas ng kutsilyo na hawak ko yung aswang na nagpapaikot-ikot sa amin at parang humahanap ng tiyempo para sunggaban kami. Habang patuloy na sumisigaw si Donna, ay umuusal naman ako ng panalangin. Humingi ako ng tulong sa Diyos na huwag niyang ipahintulot na kami ay mapahamak. Pero di ko inaalis yung kutsilyo ko sa harapan ng aswang. Patuloy kong sinusundan ito habang si Donna ay mahigpit na nakahawak sa akin habang sumisigaw. Maya-maya
ay may narinig kaming mga boses na papalapit sa amin mula sa daan sa itaas. Nang marinig din iyon ng babae, ay mabilis na itong umalis at tinungo ang direksyon ng bahay nila Mirna. Pati ang isang babae na kamukha nito ay hindi na nagtuloy na pumunta pa sa amin. Bumangon kami at tumakbo paakyat ni Donna. Nakasalubong namin yung mga tao sa daan habang paakyat kami. Mag-asawa ito at kasama ang isang anak nilang lalaki. Narinig daw nila yung mga pagsigaw namin. Taga roon pala sila malapit sa aming baryo at galing din di umano sila ng bayan. Magkakasabay na kaming umuwi. Sa daan ay wala pa ring tigil sa kakaiyak si Donna. Bago kami maghiwalay ng mag-anak na tumulong sa amin, ay taos-puso kami nagpasalamat ni Donna. Nagpasalamat din ako sa Diyos sapagkat dininig niya ang aking panalangin. Gumamit siya ng kasangkapan at hindi siya pumayag na kami ay mapahamak. Inihatid ko na muna si Donna sa kanila bago ako umuwi ng bahay. Nang malaman ng mga magulang ko at magulang ni Donna ang nangyari, kinabukasan din noon ay nagpunta kami sa barangay kung saan kabilang sila Mirna. Nagreklamo kami pagkat lagi kaming inaabangan. Di man kami sigurado pero dahil sa doon namin nakita ang dalawang babae na laging tumatambang sa amin, kung kaya naman malakas ang aming kutob na may kaugnayan ang aming mga kaklaseng sina Mirna at Bina sa kanila. Noong huli ay nalaman namin na umalis na rin pala ang mga ito doon. Si Mirna at si Bina pala ay magpinsang buo na ang kanilang mga ina ay kambal at sila ay may lahi talagang aswang. At matapos nilang lisanin ang kanilang tirahan, ay biglang natigil ang mga nagaganap na pagkamatay ng mga tao doon. Nangyari po itong karanasan ko nung ako'y mga 13 anyos pa lamang. Bali 2 na ang kapatid ko noon. Ako po kasi ang panganay. Ang sumunod sa akin ay 10 taong gulang, habang yung bunso naman namin ay 5 taon pa lang. At dahil sa ako nga ang panganay, kung kaya ako ang siyang naaasahan ng nanay ko sa mga gawaing bahay. Ang tatay kasi namin noon ay sa Batangas nagtatrabaho bilang isang karpintero. Kaya kami lang lagi ang nasa bahay. Minsan, nang mga 1:00 pasado ng tanghali, ay may dumaan sa aming bahay na sa tingin ko sila ay mag-asawa. Nanawag sila at nagsabing makikiraan lang. Kaya lumabas naman ako ng bahay para sawayin yung 2 aso namin. Pagkakita nila sa akin, ay narinig ko nagtanong yung babae kung nasaan daw ang mga magulang namin. Inisip ko namang pabalat lamang iyon. Ibig sabihin, karaniwang pagtatanong lang na wala namang ibang dahilan. Kaya sumagot naman ako at sinabi ko wala. At kami lamang magkakapatid ang nasa bahay. Nakiusap sila na kung maaari pa raw silang makiinom. At dahil sa mukha naman silang mababait, kaya wala naman akong nakitang masama na hindi pagbigyan ang kanilang pakiusap. At saka naawa ako dahil sa mukhang malayo na ang kanilang nilakad. Bago ako tumalikod sa kanila,
para kumuha ng tubig, ay nakita kong papasok na sila ng aming bakuran. Kasalukuyan namang naglalaro noon ang dalawa kong kapatid doon sa pinakabalkonahe ng amin pong bahay. Naglabas ako ng isang pitsil ng tubig at baso. Nang makainom ay panay ang pagpapasalamat nila sa akin at napatid daw ang kanilang uhaw. Pagkatapos noon ay lumabas na sila ng aming bakuran at nagpaalam na. Sinabi nilang tutuloy na sila. Kinagabihan nung araw ding iyon, pagkatapos naming kumain, habang tinutulungan ko si nanay sa pagliligpit sa kusina, ay narinig naming nagkahulan ang mga alaga naming aso. Kaya agad kaming napasilip kung sino ang dumating. Pero wala naman kaming nakita. Ang naaninagan lang namin ay yung dalawa naming aso na may kinakahulan sa di kalayuan. Nasabi ni nanay na baka may bayawang o sawang nakita yung mga aso namin at iyon ang kanilang kinakahulan. Pero pagkatapos naming makapagligpit na sa kusina, ay may kakaibang huni kaming narinig. Kinabahan ako dahil sa alam ko kung huni ng ano iyon. Nang mga sandaling iyon ay napansin naming hindi na kumakahul pa ang aming mga alagang aso at tulog na rin ang dalawa kong kapatid. Dahan-dahang lumapit si nanay sa may pinto at isinarang mabuti iyon. Pumasok na kami sa silid at nagpasya na kaming tabihan ang aking mga kapatid. Kaya doon na rin si nanay natulog sa aming kwarto. Nanatili lang kaming tahimik ni nanay at nakikiramdam hanggang sa biglang lumundo yung bubungan namin na halatang may mabigat na tumuntong doon. Kaya halos sabay pa kaming napatingin doon ni nanay at naramdaman naming dahan-dahang gumagalaw yung nasa itaas. Nakita kong biglang tumayo si nanay at kinuha yung kawayan na ipinangtutukod sa bintana. Matulis ang dulo noon, ngunit hindi sapat ang haba nito para umabot hanggang sa aming bubong. Naisip kong iyon marahil ang gagamitin ni nanay na kanyang armas kung sakaling pumasok ang aswang sa loob ng bahay namin. Pagkatapos noon ay ako naman ang tumayo at kinuha ko ang itak ni tatay. Pero hinayaan ko lang iyon na nakasuksok pa sa lalagyan nito. Pagbalik ko sa silid ay biglang nagsalita na si nanay sa malakas na tinig na sinasabi niyang kanyang nakikilala umano yung aswang. Sinabi pa niya na hindi kami natatakot sa kanya. Pero patuloy naming nararamdaman iyon na nasa aming bubong. Makaraan ang ilang sandali ay bigla ko na lamang naramdaman na sumakit ang aking sikmura na napakasakit noon at halos mamilipit na ako. Kinuha ni nanay yung kanyang pampahid at kanya akong pinahiran. Mabilis na uminit iyon, pero nagpatuloy ang sakit. Kaya muli nagsalita si nanay at kanyang pinagmumura yung aswang na nasa bubungan namin. Kanya pa nga iyong pinagbantaan na kapag may nangyari umano sa akin, ay kanya itong susugurin sa bahay. Habang lumilipas ang bawat minuto, ay mas tumitindi yung kirot na aking nararamdaman. Hanggang sa nagulat na lamang ako
Nang sa pagmulat ng aking mga mata, ay nakita ko yung mag-asawa na nakiinom sa akin ng tubig at naroon na sila sa tabi ko. Pagbaling ko ng tingin, ay nakita kong naroon din ang nanay at dalawang kapatid ko. Umaga na pala. Sinabi ni nanay na sila umano ang gumamot sa akin, na nawalan pala ako ng malay. Na ang buong akala ko pa naman ay sila yung umaaswang sa akin. Nagkamali pala ako ng hinala. Sabi ni nanay, nagawa rin umano ng mag-asawa na maitaboy at mapalayas yung aswang noong nagdaang gabi. Bago pa sila umalis, ay binigyan nila ako ng pangontra sa mga kulam at maging sa mga aswang. Binigyan din nila si nanay ng langis. Doon pa sila sa amin noon nagtanghalian at hapon na nang sila ay magpaalam sa amin. Panay ang pagpapasalamat namin sa kanila ni nanay. Nang umidad naman ako ng 17, ay napapasok ako bilang isang kasambahay noon malapit sa bayan. Natatandaan kong ang sweldo ko noon ay 1,500 kada buwan. Pumayag na ako dahil sa naisip kong makakatulong iyon ng malaki sa aming mag-anak. Kung aasahan lang kasi namin ang kinikita ni tatay, ay kulang na kulang talaga iyon. Dahil hindi naman ito ipinapadalang lahat sa nanay ko ang kanyang sweldo. Umiinom kasi ito ng alak. At kung minsan pa nga, ay nagbe-beer house pa. Sabi ng kanyang mga katrabaho na taga sa amin. Maayos naman yung pagtrato sa akin nung mag-anak na napasukan ko. Mababait naman sila. At hindi katulong ang pagtuturing nila sa akin. Pero hindi ko akalain na doon pala ako uli makakaranas ng tungkol sa mga kababalaghan at aswang. Isang madaling araw iyon, nang bigla na lang akong nagising dahil sa mga malalakas na sigawan. Narinig kong nagkakagulo sila. Kaya mabilis na akong bumangon upang alamin kung ano ang dahilan noon at kung ano rin ang maaari kong maitulong. Naabutan ko silang nasa silid ng aking mga amo at kanilang pinipigilan ang mama nila habang nagwawala na nakahiga. Naroon din ang asawa nito at pinapakalma siya. Makalipas ang halos 2 oras mahigit, ay huminto din ito at natulog na muli. Naririnig kong nag-uusap silang mag-ama na inaalam kung bakit nagkaganon ang ilaw ng kanilang tahanan. Base sa mga narinig ko, ay wala rin silang maibigay na malinaw na sagot. Pare-pareho silang hindi alam ang totoong sanhi noon. Lumipas pa ang mga araw. Naging madalas ang pagsumpong ng hindi malamang sakit ng amo kong babae. At habang tumatagal, ay unti-unting nag-iiba ang ugali nito. Naging mainit din ang kanyang ulo. At lagi na lang itong nagagalit kahit na sa mga mumunti at mabababaw na dahilan lang. Dahil sa mga naging pagbabago nito, ay hindi na rin ito pumasok pa sa kanyang trabaho. Kaya madalas ay kaming dalawa lamang ang naiiwang magkasama sa kanilang bahay. Sapagkat pumapasok ang kanilang mga anak.
na isinasabay ng kanilang ama sa pagpasok rin nito sa kanyang trabaho. Minsan ay halos gusto ko nang sumuko at layasan na ang mag-anak dahil sa naging masamang ugali ng amo kong babae. Pero naaawa ako para sa mga anak nila, kaya nagtiis pa ako. Ang akala ko ay iyon na ang magiging problema ko sa bahay nila, yung pagbabago ng ugali nito. Ngunit nagkamali ako dahil sa may mas matindi pa palang magiging dahilan para tuluyan na akong magpasya na lisanin na ang mag-anak nila. Minsan, nang kaming dalawa lang ang naiwang muli sa bahay, nang mga 10:00 pasado na, ay naisipan ko lang magluto. Nagsalang na ako ng sinaing at inihanda na rin ang mga isasahog sa lulutuin kong ulam. Ngunit kanya iyong inagaw sa akin at sinabing gumawa na lamang ako ng iba dahil sa siya umano ang magluluto. Nang matapos ko na ang aking ginagawa, ay nakaramdam na ako ng gutom. Pagtingin ko sa orasan, ay napansin kong mag-aalas 12 na rin pala. Kaya nagpunta ako ng kusina upang mananghalian na. Wala na doon ang amo kong babae. Naisip kong marahil ay nasa kwarto na niya ito at nagpapahinga. Pagbukas ko ng kasirola ay nagulat ako sa aking nakita. Manok ang kanyang iniulam. Pero sa itsura pa lamang noon ay halatang iyon ay hilaw. At halos wala iyong sahog, na para bang pinakuluan lamang sa tubig ng sandali. Dahil doon ay nagbukas na lamang ako ng sardinas at nagprito ng isang pirasong hotdog. Sa puntong iyon ay iba na ang pakiramdam kong nangyayari sa amo kong babae. Kinagabihan noon, di ko na alam kung ano nang oras iyon, nang bigla na lamang akong nagising dahil sa naramdaman kong parang may tumagan sa akin. At pagmulat ko ng aking mga mata ay laking gulat ko nang makita ko ang aking among babae na nakadagan nga ito sa akin at akma na akong kakagatin. Kaya ubod lakas kong itinulak ang baba nito palayo sa akin at nagsimula na akong magsisigaw. Kitang-kita ko ang mabalasik na mukha nito dahil sa halos magdikit na nga sa sobrang lapit. Nanlilisik ang kanyang mga mata at para bang sabik na sabik, o mas tamang sabihin na para siyang takam na takam. Napakiramdam ko ng mga oras na iyon ay gusto niya talaga akong kainin. Hindi ako tumigil sa kakasigaw dahil na rin sa sobrang takot at pangamba sa kung ano ang maaaring mangyari sa akin. At nagsimula pang tumulog ang malapot nitong laway sa aking mukha. Halos bibigay na noon ang mga braso ko sa kakapigil sa kanya dahil sa malakas ito. Buti na nga lamang rin at sanay ako sa hirap at mga gawain doon sa amin. Kung kaya, hindi niya rin ako mabasta-basta. At pakiramdam ko ay gumana yung pangontra na ibinigay sa akin nung mag-asawa. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Doon ko napatunayan na totoo pala yung mga kwento sa akin ni tatay
na nagtatayuan daw ang mga buhok ng aswang. Pagkat ganon ang nakita kong itsura niya. Mga ilang minuto rin kaming nasa ganong posisyon at sitwasyon. Hanggang sa nagdatingan na ang mga anak nila at kanyang asawa. Agad siyang pinagtulungang hablutin ng mga ito. Gulat na gulat sila sa kanilang naabutang tagpo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan. Nang makabuelo na ako, ay tumulong na rin ako sa pagpigil sa kanya. Parang wala talaga ito sa kanyang katinuan. Nakakalain mo talagang nasisiraan siya ng ulo. Pero hindi. Alam niya ang kanyang ginagawa. Na parang hindi niya lamang mapigilan at makontrol ang kanyang sarili. Itinali namin siya sa kanyang higaan. At makaraan ang halos 1 oras ay humupa din ito at kumalma. Ayaw ko mang gawin na iwan ang mag-anak nila. Noong araw ding iyon ay nagpaalam ako. Pero pinakiusapan ako ng amo kong lalaki na kung maaari ay dumuon pa ako ng kahit mga 3 araw pa. Pagkat kanya umanong ipapatingin sa manggagamot ang kanyang asawa. Dahil sa may nakapagsabi sa kanyang mga katrabaho na ganon ang kanyang gawin. At nang 2nd araw simula na mangyari iyon, ay may dinala nga siyang manggagamot doon sa kanila. At nagulat pa ako. At nasabing napakaliit talaga ng mundo. Pagkat ang nakita kong dinala niya sa kanila ay yung mag-asawang tumulong at nagpagaling din sa akin. At tulad ko ay hindi rin nila ako nakalimutan. Ilang araw din silang nanatili sa bahay ng mga amo ko. Pero nauna na akong umalis sa kanila. Wala na akong balita pa tungkol sa kanila simula noon. Pero malakas naman ang paniniwala kong mapapagaling nila ang amo kong babae. Naging maganda naman ang lahat para sa akin. Matapos ang paninilbihan ko sa kanila. Noong 23 anyos na si Mama, ay 2 na ang kanyang anak, ang kuya ko at ako. Magkasunod lamang kami ng taon ni Kuya. Siya ay mga 4 na taong gulang na noon, habang ako naman ay 3. At pinagdadalang tao noon ni Mama, ang pangatlo naming kapatid. Ang papa ko naman ay itago nyo na lang sa pangalang Nardo. Nakakahiyaman. Pero may pagkabinata pa si Papa noong mga panahon na iyon. Madalas itong umuwi nang wala sa oras. Madalas ay hating gabi na at nakainom pa. Ang bahay namin noon ay yari lamang sa kahoy na may katabing malaking puno ng antipolo. Sa likuran noon ay talahiban na at masukal. Sa una naman, kapag binaybay mo ang daan, ay naroon ang bahay ng aming lola. Pero medyo malayo iyon sa amin. Kaya wala talaga kaming katabing bahay. Maraming nagsasabi noon na mga kababaryo namin na may mga kababalagan umano nangyayari doon sa amin. Sa tuwing sila ay mababadaan. Ayon pa sa kanila, minsan ay napakarami daw tao doon na akala mo ay pamilyan. Minsan naman ay inaakala nilang may nagaganap na handaan dahil sa sobrang dami ng tao. Yung iba naman, kung hindi nila makita, ay nakaririnig naman sila ng mga taong nagkakaingay. Isang kalugar naman namin ang nagkwento na muntik pa nga daw siyang mapabili ng saging nang minsang mapadaan siya doon
May nakita daw kasi siyang isang babae na nagtitinda, na nakasuot umano ito ng puting damit. Mahaba ang buhok at matangkad. Maganda at maputi din daw yung babae. Nang kukunin na raw niya yung kanyang pera sa kanyang pitaka para magbayad, pagtingin niyang muli sa babae, ay bigla na itong naglaho. Kaya usap-usapan sa amin na may engkanto na nakatira sa malaking puno na iyon na ang tawag sa amin ay puno ng antipolo. Si Mama ay maraming beses ding napaglaruan ng mga engkanto na pinaniniwala ang kapitbahay namin. Madalas ginagaya ng mga engkanto ang boses ng dalawang nakababatang kapatid ni Mama na sila Tita Denden at Bingbing. Bata pa sila noon, 10 at 8 taong gulang. Uso kasi sa probinsya na malayo pa ay nananawag na sa mga taong nasa loob ng bahay. Kaya si Mama ay agad na sumisilip sa bintana kapag narinig na niya ang boses ng kanyang mga kapatid na tinatawag siya. Pero pag sumilip na siya sa bintana ay wala naman siyang nakikita. Makailang ulit daw iyon ginawa kay Mama. Minsan ay ikinuwento ng Mama ko kay Papa ang tungkol doon. Ngunit sinabihan siya nito na baka guni-guni lamang niya ang lahat. Hanggang sa si Papa na mismo ang mapaglaruan ng mga ito. Nang ginayang boses naman ay tinig ng tito namin na tinawag si Papa, na agad namang sumagot. Ngunit nang magbukas siya ng pinto ay wala siyang nakita. Dahil doon ay naniwala na rin si Papa. Bukod sa mga engkanto, ang kinatitirikan ng bahay namin noon ay daanan rin umano ng mga aswang. At napatunayan niya nila Mama na totoo nga ang sinasabi ng marami. Dahil sa madalas silang nakakarinig ng huni ng wakwak kapag maghahating gabi at maging sa madaling araw. At mas tumindi pa iyon ng kabuhanan na ni Mama. Pagkat halos gabi-gabi na iyon, nararamdaman niya ang pag-ali-aligid ng aswang sa labas ng aming bahay. Minsan ay may pagkatuso umano ang mga aswang, sabi ni Mama. Meron kasi sa aming ibon na panggabi na ang tawag ay manghak. Ang huni nito ay hindi nalalayo sa huni ng aswang. At kanila umanong isinasabay doon ang kanilang paghuni. Pero kung magiging atentibo ka at pakikinggan mong mabuti, ay mapapansin mo ang kaunting pagkakaiba. Ang aswang gaya ng nalalaman na rin ng marami dahil sa ilang beses nyo na nabanggit dito sa inyo pong programa. Kapag malakas ay malayo iyon, at kapag mahina naman ay malapit. Kaya alam nila Mama na umaali-aligid na sila kapag narinig na ang mahina nilang paghuni, na kung hindi mo alam ay akalain mo talagang malayo ang mga ito dahil nga sa mahina. Ngunit sadyang mautak ang mga ito na ginagamit nila iyong panlinlang. Ang papa namin ay minsan na rin nakaranas na hinabol ng aswang dahil nga sa madalas itong umuwi ng gabi dahil sa kanyang pakikipag-inuman. Nagulat na lang noon si Mama nang marinig ang malakas na pagsigaw ni Papa na humihingi ng tulong. At ilang sandali lang ay narinig na niya ang sunod-sunod na pagkatok nito sa pinto. At nang buksan niya ang aming pintuan, ay nagmamadaling pumasok si Papa at hingal na hingal.
na namumutla sa tindi ng takot. Isang gabi habang nakahiga na kami nila mama, ay hindi siya mapakali at sinasabi niya sa mahinang tinig na mayroon na naman daw umaali-aligid sa labas ng aming bahay. Kung kaya panay ang bangon niya at may sinisilip sa siwang ng aming dingding. Wala naman siyang makitang naroon sa labas. Inihanda na niya at inilabas yung itak na ang tawag sa amin ay pinuti. Katabi niyang lagi iyon sa kanyang pagtulog. Pag-aari talaga ito ni Lolo Teo. Ngunit ipinahiram kay mama dahil nga sa buntis siya. Matalas ang itak na iyon na kayang pumutol ng braso sa isang malakas na pagtaga. Nang ilang sandali pa ay hindi na talaga nakatiis si mama at kanya nang tinanong ang mga nasa labas kung sino sila. Ngunit wala siyang narinig na sagot, kaya kinutuban na talaga ng hindi maganda si mama. At di nagtagal ay nakarinig na siya ng mga yabag na dahan-dahang pumapanik sa hagdan. Nakaangat kasi ng bagya mula sa lupa ang aming bahay, na isang tipikal na bahay noong mga panahon na iyon sa probinsya. Nang maramdaman ni mama at sa palagay niya ay nasa ikatlong baitang na ito, ay nagsalita na muli si mama at nagtanong ng sino yan. Nang hindi pa rin ito sumasagot, ay lakas loob na sumigaw si mama at sinabi na, "Kung sino ka mang aswang ka, hindi ako natatakot sa iyo." Pero bago niya sabihin iyon, ay umusan na siya. Kanya pa itong binantaan at sinabing, "Subukan mong pumasok dito sa loob ng pamamahay ko at magkakamatayan tayo. Maaaring may masaktan ka isa sa amin, pero sisiguraduhin ko sa iyo, tatabla ako. Di ka rin makakalabas ng buhay dito. Matitikman mo itong pinuti ko." Matapos iyon, ay napansin ni mama na hindi na nagtuloy ang aswang at nawala na ito. Kwento pa niya sa amin, nung mga oras na iyon ay talagang kinakabahan na siya. Ngunit kailangan niyang maging matapang para sa amin na kanyang mga anak. Kinabukasan noon ay nagpasya si mama na umuwi na lang muna kami doon kanila Lolo Teo. Dahil nga sa lagi ring wala si Papa. Ngunit kinagabihan nung araw ding iyon ay sinundan siya ng aswang sa bahay nila Lolo Teo, na napasabi pa raw ang lola ko na napakabango talaga ng sanggol para sa mga aswang. Dahil sa naramdaman agad nito ang nilalang sa kanilang bubungan. Kaya mabilis nitong sinabihan si Lolo Teo na tingnan at labasin na bago pa makagawa ng anumang ikapipinsala ng kapatid namin na nasa sinapupunan ni mama. Lumabas si Lolo, dala ang buntot bagi at pana. Di nagtagal ay nakarinig sila mama at lola ng isang pusang nasaktan at mabilis na lumundag mula sa bubungan. Pagpasok ni Lolo Teo sa bahay ay sinabi niyang may aswang umano sa bubong na nag-anyong pusa at kanya iyong inana. Nang mga sumunod na araw ay wala nang nambulabog pa sa amin nila mama, hanggang sa maipanganak na niya ang ikatlo naming kapatid. Makaraan ang ilang buwan ay may nabalitaan si Lolo Teo mula sa kanyang mga kaibigan ukol sa isa nilang kalugar na may maluba o manong sakit. At di nga nagtagal ay namatay din ito. Pero
ipinalalabas na breast cancer umano ang sakit noon. Ngunit nang mamatay na si Lolo Teo kamakailan lang, ay sinabi ng isa niyang kaibigan na yun umano ang napaanan ni Lolo sa bubungan. Pagkat aswang daw talaga iyon na nag-anyong pusa lang. Dagdag pa ng kanyang kaibigan, may anting daw talaga si Lolo Teo na katulad niya ay isa ring mandirigma laban sa mga aswang. Inilihim lamang daw nila iyon ni Lolo pagkat ayaw nilang madamay ang iba pa nilang mga mahal sa buhay at magkaroon ng malaking kaguluhan at baka mauwi sa hidwaan ng mga angkan.